Good morning po sa inyo pong lahat mga kapatid. Happy midweek po. At ngayon ay medyo hindi na mainit. Tawag dito, ano na, makulimlim na ang langit at salamat at medyo uulan na. Yan, hinihintay ng lahat dahil sobrang tagtuyot na. Ang maharlikang landas. Yan, ngayon pong May 15 yan. Ang maharlikang landas dito po sa Psalm 73:25. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na siyang nagbigay sa amin ng buhay at gumising sa amin ngayong umaga. Kami nagpapasalamat o Diyos dahil hindi niyo kami pinabayaan. Kayo po'y lagi nariyan para sa amin. Sa umaga na ito, aming idinadalangin o Diyos ang aming pong pag-aaral. Gabayan niyo po nawa kami at bigyan ng sapat na kaalaman na nagmumula sa inyo. At ang inyo pong landas na maharlika ay aming matutunan, Panginoon, at doon kami lumakad at hindi na kami lumabay. At kayo po ang patuloy na maging taga-akay namin, maggabay sa amin, O Diyos, upang kami rin ay maggabay sa ibang mga tao. Salamat, Panginoon, sa pagdinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sang-ayon po dito sa awit, anong mayroon ako sa langit kundi ikaw? At liban sa iyo'y wala akong anumang ninanasa sa lupa. So dito po mga kapatid, no? Sa langit, kaya tayo pupunta dahil nandoon ang Panginoong Diyos. Kaya gusto natin sa langit dahil nandoon ang ating tagapagligtas. Hindi basta gusto lang natin pumunta ng langit. Dito sa lupa, ang dapat nating ninanasa ay ang paggabay ng Panginoong Diyos at wala ng iba. No? Dahil kung uunahin natin ang Panginoon, sabi ni Mateo, sabi sa aklat ng Mateo, sinabi ni Jesus Christ, ang lahat ng mga bagay na kailangan natin ay pawang idaragdag sa atin. So idadagdag lang mga kapatid. Basta't ang nauuna ay ang ating pong Panginoon. Ang ninanasa natin ay ang paggabay ng ating tagapagligtas. Sabi dito po sa mga makalangit na dako, nagpapahalaga sa pag-ibig ni Kristo ay puno ng kalayaan, liwanag at kagalakan kay Kristo. Sa gayong kaluluwa ay walang nahating kaisipan. Ang buong tao ay nananabik sa Diyos. Sabi po dito. Paano daw tayo magkaroon ng pananabik sa Panginoong Diyos kapag pinapahalagahan natin ang pag-ibig ng ating pong Panginoong Hesus? Hindi siya pumupunta sa mga tao para humingi ng payo upang malaman kung ano ang tungkulin kundi sa Panginoong Hesus. Ang pinagmulan ng lahat ng karunungan, sinasaliksik niya ang salita ng Diyos upang malaman niya kung anong pamantayan ang itinakda. So dito po mga kapatid, siya pumupunta sa Panginoong Diyos. Ang nagpapahalaga sa salita ng Panginoon, napunta kay Jesus. No? At hindi agad o hindi kumukuha ng payo doon sa mga tao lang, kundi sa Panginoong Diyos mga kapatid. Lalo na kung ito ay tungkol sa direksyon ng kanyang buhay. Sa Panginoong Diyos siya lumalapit at wala ng iba. Sabi pa dito, makahahanap ba tayo ng mas tiyak na gabay kaysa sa Panginoong Jesus? Wala na, siyempre. Ang tunay na relihiyon ay nakapaloob sa salita ng Diyos at kasama rito ang pagiging nasa ilalim ng patnubay ng banal na isa sa isip, sa salita at sa gawa. Opo, wala nang ibang mas mataas o tiyak na gabay o patnubay o payo maliban sa salita ng Panginoong Diyos. Ang banal na kasulatan sa isip, sa salita at sa gawa. So yan po ang salita ng Diyos ang ating pong example. At ito ang daan ng maharlikang landas. Matindi pala, no? Sa YouTube, marami kang makikita yung mga financial advice, mga moral advices. Marami. Pero yung tungkol sa maharlikang landas, diyan lang po natin makikita yan sa banal na kasulatan. Siya na siyang daan, ang katotohanan at ang buhay ay kumukuha ng mapagpakumbabang masigasig, buong pusong naghahanap at nagsasabing sumusunod sa akin. Yan. No? Inaakay niya siya sa makipot na daan patungo sa kabanalan at langit. Binuksan ni Kristo ang paraang ito sa atin katumbas ng malaking halaga sa kanyang sarili. Hindi tayo pinabayaang matisod sa daan sa kadiliman. Ang ating pong Panginoong Hesus, mga kapatid, siya'y namatay para sa atin upang tayo ay lumakad sa
kaliwanagan. At sabi po dito mga kapatid, ang lahat na nagmamahal sa ating Panginoong Diyos ay sumusunod sa Kanya, sa Kanyang daan mga kapatid. Sumusunod sa ating tagapagligtas. At sabi po dito, yung daan na dito sa sanlibutan, ang pinapadaan sa atin ng Panginoon ay hindi laging maluwang o hindi talaga maluwang, kundi makipot na daan. Bakit makipot na daan? Doon ay puno ng mga pagsubok. Pero mas maganda yun, puno ng pagsubok, puno ng mga kung ano-ano, basta't kasama natin ang Panginoon. Kaysa ang buhay ay walang masyadong pagsubok, maluwang, pero ang dulo naman ay kamatayan, wala ang Panginoon. Mas nanaisin natin na makipot ang daan, pero maliwanag naman na kasama natin ang Panginoong Diyos, di ba? Hindi tayo hinayaan ng Panginoon matisod sa kadiliman, kundi pinaliwanag niya ang ating landas. No, sigurado tayo sa ating tatahakin. Hindi yung sasabihin natin, ay bahala na si Batman. Di ba? Ang mga ganyang tao, ay bahala na si Spider-Man. Hindi po mga kapatid. Tayo ay nakatitiyak sa ating landas. Dahil kasama natin ang Panginoon. Yan ang napakagandang makuha ngayon sa ating lesson. Nakatitiyak tayo at sigurado tayo sa ating landas kasi ang Panginoon ang gumagabay sa atin. Ang ating landas ay napakaliwanag dahil sa ating tagapagligtas. Si Jesus ay nasa ating kanang kamay. Yan. Nagpahayag ako ang daan. Sabi dito ni Jesus Christ, no? Si Jesus, sabi niya, siya ang daan. At lahat ng nagpasyang sumunod ng lubusan sa Panginoon ay aakayin sa maharlikang landas. Oo, ang banal na landas na itinaas para lakaran ng mga tinubos ng Panginoon. Yan po mga kapatid. Ano? Sino po ang lumalakad dito sa maharlikang landas? Ang mga tinubos ng Panginoon na nanampalataya sa Kanya. Yan ang pinakamaganda dyan eh. Yung tinubos ng Panginoon. Kasi nga, para tayo ay makalakad sa maharlikang landas, makipot pero maliwanag kasama natin ang Panginoon, si Jesus ay namatay muna para sa atin at muling nabuhay upang tayo ay akayin papunta sa Panginoong Diyos, papuntang langit mga kapatid. No? Hindi po pwede na pupunta tayo sa langit. Ang iniisip lang natin kalayawan mga kapatid at hindi ang ating Panginoong Diyos. Hindi ganun. Habang tayo ay nandito sa lupa, ating sinasaliksik ang banal na kasulatan, hinahanap natin ang Panginoong Diyos at pagdating natin sa langit, ang hahanapin pa rin natin sa langit ay ang ating tagapagligtas. Habang mas natututo tayo tungkol kay Kristo sa pamamagitan ng Kanyang salita, mas nadarama natin ang pangangailangan natin sa Kanya sa ating karanasan. Yan. Sabi po dito mga kapatid, natututo tayo sa ating Panginoon at the same time, mas nahahasa tayo sa ating karanasan sa pamamagitan ng ating Panginoon. Yan, two-way mga kapatid, ano? Hindi lang theory yung ating natututunan, kundi actual nating natutunan sa ating sariling buhay. At syempre, maliwanag yung ating landas dahil sa salita ng Panginoon. Hindi tayo nanguhula kung ano ang gagawin natin, kung ano ang sasabihin natin. Syempre, hindi natin alam ang bukas, pero sigurado tayo na tayo ay hindi pababayaan ng Panginoon. Sigurado tayo na kahit anuman mangyari sa ating kinabukasan, sa Panginoon tayo. Bakit? Dahil ito'y pangako ng Panginoon. Ang lahat ng nananampalataya sa ating tagapagligtas ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan sa ikalawa niyang pagbabalik. Kaya nga yung mga apostolo, mga disciples nun talagang confident sila. Hindi sila nag-aalala kahit pati buhay nila mawala. Bakit? Dahil maliwanag ang landas nila na alam nila ano man ang mangyari sa kanila, ang Diyos ang kasama nila at may kaligtasan para sa kanila. Sabi pa dito, hindi tayo dapat magpahinga hanggang hindi tayo makapagpahinga sa nagsusuot ng pamatok ni Kristo at pag-angat ng kanyang mga pasanin. But of course, di ba, mayroong kapahingahan physically. But spiritually, mga kapatid, sa daan na ito ng sanlibutan at maraming mga pagsubok, talagang hindi tayo makakapagpahinga. Araw at gabi ay sinasalakay tayo ng kaaway. Pero huwag tayong mag-alala, no, na ang Diyos ay nariyan. Na talagang bagamat halos hindi tayo pagpahingahin ng mga trials, mga pagsubok sa buhay ng kaaway, ang Diyos hindi rin nagpapahinga para tayo ay gabayan. Kung mas tapat tayo sa paglilingkod sa Kanya, mas mamahalin natin siya. Lalo natin siyang dadakilain. Bawat tungkulin, malaki man o maliit na ating ginagampanan.
Sabi dito mga kapatid, ano po ang sikreto para tayo ay sigurado sa ating landas? Tapat tayong naglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Iba yung naglilingkod lang sa tapat na naglilingkod sa ating tagapagligtas. So mahalaga sa paglilingkod natin sa Panginoon, tapat tayong naglilingkod sa ating pong Panginoon. Ano man ang ating tungkulin, ano man yung binigay na part sa atin, gawin natin ito ng buong kaya natin. Kasi nga, kung napagkakatiwalaan tayo sa mas maliit na bagay, mas mapagkakatiwalaan din tayo ng Panginoon susunod sa mas malaking responsibilidad. Naghahangad ka ng mas malaking responsibilidad. Sa maliit na bagay, sa maliit na responsibilidad, hindi mo naman magampanan. So paano kang bibigyan ng mas malawak na responsibility, di ba? Sabi dito ay gagawin ng may katapatan. Sabi diyan na ating ginagampanan, maliit man o malaki, ay gagawin natin ng may katapatan. At habang sinusunod natin ang pagkilala sa Panginoon, ay higit ang pagnanais sa nating luwalhatiin siya. Ayan po mga kapatid, no? Sinasabi po dito, yung ating paglilingkod sa Panginoon, gaano man kalawak, gaano man kalaki, gaano man kaliit, gawin natin ito na may katapatan sa Panginoong Diyos. Dahil ang pinaglilingkuran natin dito, hindi naman yung mga tao, kundi ang ating pong Panginoong Diyos. Yan. No, hindi yung mga tao ang ipiplease natin. Kasi kung ang mga tao ang ipiplease natin, hindi naman natin mapiplease ang tao dahil ang tao, marami yung mga hinihingi, marami yung mga expectation. Di ba? Akala natin nagawa na natin ang lahat pero sa iba pala ay hindi. Hindi natin sila mapiplease. So ang paglilingkod natin, ginagawa natin ito para sa ating Panginoong Diyos, para sa ating tagapagligtas, mga kapatid. Sabi dito, isa-isa tayo nagpapatotoo ngayon sa mundo tungkol sa makapangyarihan ng biyaya ni Kristo sa pagbabago ng karakter ng tao mula sa kalwalatian tungo sa kalwalatian, mula sa karakter patungo sa pagkatao. Yan. Ang sabi po dito mga kapatid, ito na naman binanggit. Habang tayo ay tapat na naglilingkod sa Panginoon ng buong husay, no? Naglilingkod tayo ng honest sa Panginoong Diyos. Talagang matyaga tayo naglilingkod sa Kanya. Kasabay nito yung pagbabago ng ating karakter unti-unti. Kapag natutunan mo palang magtapat, naging kultura mo magtapat sa Panginoon, naging habit mo na magtapat sa ating Panginoong Diyos. Ang sabi po dito, sumusunod yung karakter natin. Yan. Namumuld yung karakter natin unti-unti sa pamamagitan ng ating pong Panginoong Diyos. Kaya napakaganda nito, no? Kung ikaw, mayroon kang paglilingkod sa Panginoon pero hindi ka naman tapat, papaano na, di ba? Papaano na ikaw ay bibigyan ng pagkakataon ng Panginoon na pagkatiwalaan niya ng mas matinding paglilingkod pa sa hinaharap, di ba? So hindi na. Kaya dito mga kapatid ko, ang pagbabago ng karakter natin ay upang mawalhati ang ating Panginoong Diyos at hindi mataas ang ating mga sarili. Sa pagmamasid kay Kristo na ating huwaran, sino daw pong halimbawa natin? Si Jesus Christ, na dalisay at banal at walang dungis, tayo ay inihahanda para sa pakikisama ng mga makalangit na anghel. Inihahanda tayong walang dungis, pinababanal tayo ng Panginoon. Kaya yun yung tinatawag na sanctification process. We are justified by faith and we are sanctified by the Holy Spirit. No? We are sanctified every day. Pinababanal tayo mga kapatid. Para saan? Inihahanda tayo sa langit. Yan. Gusto natin makapunta ng langit pero ayaw naman natin maganda papuntang langit na tayo ay gabayan ng ating Panginoong Diyos at makarating sa langit na bayan sa tulong ng ating tagapagligtas. Di ba? Sabi pa dito, kung si Kristo ang ating magiging ulo at prinsipe sa mga bulwagan ng langit, nararapat para sa atin na magtanong tayo, ano si Kristo sa atin ngayon? Yan, ang maganda rito, no? Kung tayo ay magiging ulo at prinsipe ng mga bulwagan ng langit. Ibig sabihin, kung tayo ay makakarating sa langit, kung tayo gustong pumunta sa langit, kung gusto po natin na makasama ang ating Panginoong Diyos sa langit, sino si Kristo para sa atin? Siya ba ay tao o Diyos?
na nagkatawang tao para tayo ay mailigtas sa tiyak na kamatayan. Mga kapatid, sino si Kristo para sa atin? Ano si Kristo para sa atin? So, sa banal na kasulatan sinasabi na si Kristo ay ating Panginoong Diyos, kapantay ng Ama, na nagkatawang tao at namatay para sa bawat isa sa atin. Yan si Kristo. Si Kristo ang ating tagapagligtas. Si Kristo ang gumagabay sa atin papunta sa buhay na walang hanggan, papunta sa langit, mga kapatid. Siya ang ating halimbawa. Kamusta si Kristo sa buhay po natin ngayon? Gusto natin pumunta sa langit, kaya lang, ginawa naman nating ticket si Jesus para makarating ng langit. Di ba? Maraming nanampalataya kay Jesus para makarating ng langit. Naging ticket lang tuloy si Jesus kaysa langit. Na kapag napunta na sa langit, itchapwera na si Jesus. No, hindi mga kapatid. Jesus Christ ay ating Panginoong Diyos. Siya ang ipinunta natin sa langit. Siya rin ang gumagabay sa atin papuntang langit, para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Na doon, ang sabi ng banal na kasulatan, wala ng pagluha, wala ng lungkot, wala ng kamatayan, wala ng pagkakasakit, dahil nandoon ang ating pong Panginoong Diyos. Kaya sa bilang pagtatapos sabi dito, masasabi ba nating habang pinag-iisipan natin ang ating manunubos, anong mayroon ako sa langit kundi ikaw? At liban sa iyo'y wala akong anumang ninanasa sa lupa. Yan ang nakalagay sa awit, mga kapatid, di ba? Yan yung pinaka-key text natin. Ano ang mayroon ako sa langit kundi ang ating Panginoong Diyos? Ano ang ninanasa natin sa lupa? Sino ang ninanasa natin na maisabuhay ang karakter? Ang ating Panginoong Diyos. Kung material na bagay lang ang dahilan kung bakit tayo pupunta sa langit dahil gusto nating makakuha ng ginto, hindi na tayo makapunta ng langit. Wag na tayong pupunta ng langit. Kung ang gusto lang natin material na bagay, kung ang gusto lang natin ay buhay na walang hanggan, hindi yan, mga kapatid, ang dahilan kung bakit tayo pupunta ng langit, kundi dahil nandoon ang ating manlalalang, ang ating tagapagligtas, ang ating Panginoong Diyos ay naroroon sa langit. Kaya sa umaga po na ito ay tayo ay dadalangin, patuloy tayong gabayan ng Panginoon, papunta sa maharlikang landas sa tulong ng ating pong tagapagligtas, ng ating Panginoong Diyos. At sa umaga na ito, isama natin sa panalangin ating nalalapit na papangangaral sa Santa Rosario, no, yung pong ating mga kaibigan dyan na makikinig ng salita ng Panginoon, ihanda sila ngayon at masumpungan ng mga taong nagsasaliksik talaga ng banal na kasulatan, na masumpungan nila yung katotohanan sa pakikinig nila ng salita ng Panginoon. At gayon din po yung may mga karamdaman, isama natin sa panalangin ang mga kapatid natin na patuloy na naglilingkod sa Panginoon. Isama natin sa panalangin ng bawat isa na gumawa na may katapatan sa tulong ng ating pong Panginoon. So ngayon, tayo po ay mananalangin sa pangunguna ni Brother Melvin Villasano. Happy midweek po sa inyo pong lahat, mga kapatid. Ikaw ay papupurihan, ikaw ay papupurihan. Amen. Salamat po sa magandang awit na yan. Ano po? Salamat din po, Pastor, sa napakagandang lesson sa umaga na ito. Ang maharlikang landas. Okay, ano? Ano ba yung maharlikang landas? Ito yung landas na kasama natin si Jesus. Ang maganda nga yung sinabi ni Pastor, ano? Ay dapat ay pagpunta natin sa langit, kasama natin si Jesus. So dapat kasama natin siya dito pa lang sa lupa. Gusto na natin siyang makasama, hindi doon echepuer na siya, no? Hindi po ganun. So tanong, paano natin paano natin sasanayin yung sarili natin na kasama si Jesus? Pagka sa ating patuloy na pagbabasa ng Bible, pananalangin, pag-attend sa mga services, devotional, worship, family worship, yan, patuloy natin kasama si Jesus. Pagka sa church, pagpunta natin sa church, binigyan tayo ng part, dapat excited tayo. Bakit? Si Jesus yung kasama natin ang gagawa ng service sa mga tao, si Jesus. Para sa langit, pagdating doon, hindi tayo mag-iilag-ilag sa Kanya. So maganda rin yung tanong, ano si Jesus sa atin ngayon? Ang gusto ko sanang isagot niya sa akin ay, si Jesus, siya yung kasama ko sa maharlikang landas
patungo sa kalangitan. Siya dapat yung kasama natin sa maharlikang landas na hindi tayo nag-iisa. Wala pong lumalakad sa maharlikang landas na mag-isa na patungo sa langit. Dapat kasama natin siya. So napakagandang lesson ngayong umaga na ito. Salamat po, Pastor. Purihin ang Panginoon. Di talaga natin, sabi nga ni Pastor, si Jesus naging ticket lang papunta sa langit. Di po, yes, binigay sa atin yung ticket. Binigyan ka ng ticket, hindi ka na pumunta sa aeroplano para sumakay ng aeroplano. Hindi ka rin makapunta sa pupuntahan. So ganun po, kombinasyon yan. So huwag nating i-chipwera si Jesus. Siya ay napakahalaga sa ating buhay, lalo pa sa mga may pinagdaraanan, pagsubok sa buhay. Tayo ay tunay na lumapit lalo sa Kanya. Yun ang pinakamaganda. Kaya yan inaalaw ng Panginoon, mga pagsubok sa ating buhay para patuloy tayong lumapit sa Kanya. Di ba? Napakaganda. So yan, sama natin sa panalangin ng bawat isa. Sama natin si Sister Rodencia Cordova Tomas. Ibalik ang kanyang kalakasan at kagalingan sa kanyang karamdaman. Sama din natin si Ate Revy. Papunta siya ng Kabanatuan at may ayusin sila doon. Ayun, at sino pa? Yung weather, yung mga pangaral nyo dyan sa Santa Rosario, sama natin na huwag maapektuhan yung kanilang pangaral. At maganda naman yung umaga, medyo makakulimlim, pero pagtanghali, walang hangin, yun ang mahirap, napakainit. So ganun pa man, patuloy tayong magpasalamat sa Panginoon at may ulan na dumarating. Let's pray po, mga kapatid. Mambanal na makapangyarihan sa lahat, salamat po muli sa panibagong buhay at panibagong kalakasan sa umaga na ito. Salamat sa panibagong lesson na aming narinig, paalala sa amin na kayo ang kasama namin sa isang maharlikang landas na ito patungo dyan sa langit na bayan. Sa aming pang araw-araw na paglalakbay, pamumuhay, ay palagi namin maisip na kayo ang aming kasama upang sa aming paglalakbay ay hindi kami matakot, hindi kami mawala ng pag-asa kahit kami ay dumaranas ng mga pagsubok sa aming buhay. Salamat sa aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas, na kung saan aming tagapayo, alalay, gabay at lahat ng aming mga pangailangan. Nawa sa aming patuloy na paghahanda, patuloy namin siyang kasama, maging sanay na kami na makasama siya upang sa ganun kami ay hindi mawawalan ng anumang mga pagkukulang kapag kami ay naglilingkod po sa inyo. Salamat sa pagdinig sa aming panalangin. Ramdam po namin ang inyong kabutihan. Sa pagpapatuloy, nais namin isama sa panalangin ng mga pangaral na gagawin sa aming mga lugar, gayon din sa Santa Rosario at gayon din ang kapanahonan ng weather ay aming nilalapit po upang ito hindi maging hadlang sa kanilang pangaral, bagkus maging makatulong sa aming araw-araw na pamumuhay na maging magandang aming pakiramdam. Amin din tinadalangin si Ate Revy sa kanyang pagpunta sa Kabanatuan. Samahan po siya sa daan, ilayo sa anumang kapahamakan at nawa maayos nila lahat ang kanilang ayusin ng tamang oras at makauwi sila ng ligtas sa kanilang bahay tahanan. Patuloy naming sinasama sa panalangin si Sister Rodencia Cordova Tomas. Kayo po nakakaalam ng kanyang sitwasyon, ng kanyang kalusugan, ng kanyang buhay sa mga oras na ito, Ama. Labis ang nilalapit po sa inyo. Alisin po ang kanyang pangamba, alisin po ang kanyang takot sa kanyang kalusugan at paghipuin po siya na inyong mapagpagaling na kamay. Alam namin na ang inyong pangako ay palaging hindi napapako at inyong pagkakalob sa amin ang kagalingan at kagaanan sa aming pamumuhay. Dahil ang nangako po sa amin ay walang iba kundi kayo ang pinakatapat, pinakamarunong, pinakamapagmahal sa lahat. Salamat sa inyong pangako na ipinagkaloob sa amin. Amin din patuloy na sinasama sa panalangin ang ilang pang mga kapatiran na sumusunod. Sina Sister Elria Lopez, Sister Divina Rodrigueza, gayon din si Vine Ingrid Maquinana, si Clorilyn Abesillas, si Ana Rosbel Tolentino Hermino. O dakilang Diyos, ala kayo po nakakaalam ng sitwasyon namin ngayon. Ay isama niyo po kami palagi sa magandang plano at alisin ang aming bigat na nararamdaman. Dalangin din namin patuloy si Gerald Gamboa. Hipuin patuloy siya ng Holy Spirit
na sa kanyang pamumuhay makita niya ang liwanag at kasama ulit siya sa pagsimba kasama ng kanyang pamilya. Gayon din ang mga Bible students at ang mga bagong binyagan na isama namin sa panalangin na paging matatag sila sa kanilang pananampalataya sa kabila ng pagsubok na umaatake sa kanilang buhay. Ngayon din namin din sinasama ang good health sa family ng bawat isa. Kasama na rin si Medin Peligro Cotao at ang kanyang anak na sina Hara and Cory. Good health din sa family ni Ate Milen, Sister Rose Cris Encarnado, Sister Dang de la Cruz at sa lahat ng narito ngayon sa live. Kasama din namin ang family ni Sister Nim Parepera sa Bukidnon, sina Tito and Janet Salvado. Kasama na rin ang family ni Rona, LG, Robert, ang buong Hunsya, Acuebas at Alcosaba family. Panalangin din namin si Chara Joy Valencia na nagwo-work sa ibang bansa. Patuloy na pag-iingat ang igawad sa kanya. Ngayon din si Brother Rudy at saka Sister Isa Irelia. Amin din dalangin ng tatay ni Sister Joy Valencia na patuloy na ligtas sa kanya pang araw-araw na pamumuhay. At patuloy na kagalingan ang dalangin namin kina Gary Mercado, kay Fred Renato, Estrella Gargasin, kay Claire Andaya, at Judilyn Perolino, Joe Noble, kay Feli Domingo Bucheco, kay Brother Lorenzo Cabietes, Sister Lorenzo Cabietes, Brother Muti Cabietes, Sister Ana Manuel, Alberto Ramos, kay Kuya Boy Balbido, Marie Chris Balbido, Christopher Umali Cuderes, kay Ate G. Tino Reyes, Estrella Gargasin, at gayon din sa iba pang mga sumusunod ay kalakasan ng aming panalangin at recovery sa bawat isa. Si Ate G, si Ate Lorna, si Kuya Bobby, Ate JG Concepcion, Gregorio Santin, si Kuya Jerry Bourbon, si Ma'am Sheila Kasamurin. At patuloy namin sinasama sa panalangin ng mga iba pang kapatiran na nasa banig ng karamdaman at nag-recovery yung iba. Si Erica Eli Santos Rivera, si Sister Tina Santos, si Sister Melody Ronas Tibayan, Sister Dora Magana, Sister Nena Salazar, si Sister Adele, si Tatay Carlito Tomas, si Nanay Fina, si Tatay Rudy, ang parents ni Pastor Nelvin, gayon din ni Ma'am Karin, si Maribel Agustin, si Heidi De Leon, ang pamangkin ni Sister Marites Loreto, si Ding Bautista, si Pining Eugenio Javier, si John Paul Cheng, si Jinjin, si Sister Wendy, Sister Risa, si Sister Percy, Sister Amy Calantang, si Ate Grace Amano, Ate Esther Lopez, Brother Benjamin, Brother Munti Gamboa, si Dayan, si Marilita, si Pichi, si Renato Santos. Kasama na rin si Romnick, Olivia Veronica, at Rebecca Francisco, kayo din sina Precious Cabasog, si Princess Jorquina, si Arif C, si Sister Nena, si Ate Sally Sanchez, Sister Janet Ontivero, Sister Gina de Guzman, Brother Arturo Duque at Erlinda Duque. O dakilang Diyos, kami po ay patuloy na lumalapit sa inyo, patuloy na hipuin ang inyong mga pagpagaling na kamay, ang aming kalusugan, karamdaman, ipanumbalik ang aming lakas upang kami patuloy na makapaglingkod po sa inyo. Alisin ang aming pangamba, ang aming takot, aming pagdududa at papalitan ito ng saya, ligaya na kayo po ang aming kasama sa paglalakbay sa maharlikang landas. Maraming salamat po sa pagdinig sa aming panalangin. Humihiling po kami ng pakapatawaran sa mga pagkukulang na aming nagawa. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Muli po mga kapatid, salamat sa mga prayer warriors, salamat sa mga patuloy na sumusubaybay, salamat sa mga patuloy na nagsishares. Maraming shares ngayon, 8 shares. At sa mga nakikinig sa background, salamat po sa pakikinig. At kayo din sa lahat na hindi ko nabati kanina, pero nabati ko naman na lahat. Good morning po sa inyo, si Ate Janice Mactal, ayan, nandiyan sila Ate Pogi, kay Amari, good morning sa inyo dyan. At sa lahat ng mga nandiyan sa background na nakikinig, magandang umaga po sa inyo. Kayo din sa makikinig na replay. Hanggang bukas pong uli mga kapatid, patuloy lamang tayong makinig at makita natin na si Jesus yung kasama natin dito sa maharlikang landas patungo sa kaitaas-taasan. God bless po sa bawat isa. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer
share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help.